First Corinthians chapter 13. I just feel the need of sharing this message to everyone because nowadays I can say it is very helpful in the ministry and it is good to somehow emphasize this very thing to the believers. Kung tayo po'y mananampalataya, I know that this is the will of God for us. Yung pong usapan ng paglago, yan po ang kalooban ng Panginoon. At mula po nung kami po'y nag-approach dito po sa Paris hanggang sa equipping, at ngayon nga po, yun pa rin ang leading ng Panginoon sa akin. Sumentro tayo sa usapang maturity. Alright? Maturity. 1 Corinthians chapter 13, verse number 11. Sinasabi po ng talata sa 1 Corinthians chapter 13, verse number 11, when I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Again, according to the letter of the Apostle Paul to the Corinthian believers, sa 1 Corinthians chapter 13, verse number 11, when I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Let us go to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, aming Amang Banal, nagpapasalamat po kami for this opportunity to study again your word. And I praise you, Heavenly Father, for always blessing this ministry. Thank you for your leading. Thank you for your guidance. At sa pagkakataong ito, Panginoon, I pray that you will again talk to your people and may we realize the importance of spiritual maturity sa amin pong Christian life and even sa church na amin pong kinabibilangan. Help me, Lord, and empower me, Lord. Guide me and give me wisdom. Salamat po sa privilege ng makapagministeryo. Ito po, Diyos, ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so ang ating pong tatalakayin ay ang naisulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Hindi na po natin para pakatagalan pa ang patungkol sa background dito pong ating pong passage because we are all aware na ang Corinth o ang Corinthian church ay known sa pagiging carnal church. Yes, at ang carnality po ay nahayag sa maraming kapahayagan. Katulad po ng tinatawag nating division. Katulad po ng tinatawag nating disorderliness. Hindi po ba? Yan po ang makikita natin na talagang prominente sa naging problema ng church ng Corinth. In spite of the fact that they are gifted, in spite of the fact that they are wealthy, the problem is this church became a problem church. That is the reason why the Apostle Paul sa hindi lang isang pagkakataon kundi sa dalawang pagkakataon sumulat po siya sa church na ito. And then ang 1 Corinthians chapter 13, kung i-consider po natin, ito po ay usapin ng pag-ibig. Yes, the Apostle Paul emphasized to the believers the importance of love and even the manifestations and characteristics of the true love, yung tunay na pagmamahal. And you know what? Sa kanyang pagsulat, sinasabi niya, anumang gawin, anumang bagay na may accomplish, kung wala ang pag-ibig, wala ring kabuluhan ang lahat ng bagay. Kung inyo pong aaralin, malinaw na malinaw po yan sa kabuuan ng chapter. Diba? Gifted, pero walang pag-ibig. Useless, walang kabuluhan. Kapag ka po ang isang bagay talagang ginawa po natin, anumang bagay na gawin po natin, kung walang pag-ibig, walang kabuluhan. So, ang gusto ko pong pansinin po natin dito ay ang dahilan kung bakit po itong si Apostol Pablo ay nagbigay diin. Excuse me. Nagbigay pansin po, mga kapatid, sa usapin ng tinatawag nating pag-ibig. Alam nyo, mga kapatid, sapagkat ang problema nga po ng maraming mananampalataya, maging sa panahon natin ngayon, nagsiserve ng meron pong kaalit, nagsiserve ng meron pong kabigatan ng puso, nagsiserve sa laman, nagsiserve sa sariling paraan, nagsiserve na iba ang motibo. So, kaya mga kapatid,
the Apostle Paul emphasized to them the importance of charity, the importance of love, and I am telling you, mga kapatid, mga minamahal, mga taga-subaybay, na ang lahat ng gagawin natin mawawalan ng kabuluhan kundi po natin ginawa sa pag-ibig at ng may pag-ibig. Kaya ngayon po, sinabi po ni Apostol Pablo sa kanya na talagang implying that the problem really of this church is immaturity. Kaya nga sabi sa inyo, carnality. Yung bang kung tutuusin, Kristiyano, pero nabubuhay na parang hindi Kristiyano. Nag-iisip na parang hindi Kristiyano. Nag-uusap na parang mga hindi Kristiyano. Nangyayari ba yan? Sa church na kinabibilangan natin, nangyayari po ba yan? Well, para sa akin po, instead na mag-isip tayo ng kung ano-ano, makinig po tayo ng mainam, and if, as we listen to this message, the Lord will bring us to realization that there are things that we need to somehow give attention to, well, be willing to make things right before God. Mga kapatid, pansinin niyo po ang kanyang isinulat na ito, yung teksto po natin. Saan niya ipinasok yan at bakit niya po ipinasok yan? Na ang sabi niya, nung bata ako, nagsasalita ako, nakagaya ng bata. Umiintindi ako, nakagaya ng bata. At nag-iisip ako ng kagaya ng bata. Pero sabi niya, but when I became a man, I put away childish things. Mga kapatid, ito po ay napakagandang bagay na dapat magdala po sa atin sa goal na tayo po ay mag-mature. Kaya nasabi ko po, ang usapan ng maturity, hindi lamang nadadaan sa tagal. Hindi po automatic na pagka matagal kang Kristiyano, mature ka na. Na kapag ka ikaw ay matagal ng mananampalataya, mature ka na. Hindi po matik yan, mga kapatid. So, ang maturity po ay mahahayag, mga kapatid, at maipapakita sa kung gaano po tayo naapektuhan ng salita ng Diyos sa ating buhay. At kung gaano po kalakas ang Espiritu ng Diyos sa buhay natin, yung control nito sa buhay po natin. So, I believe it is good to be reminded sa pagkakataong ito. Kasi hindi ko masabing this morning, this afternoon, sapagkat magkakaiba nga po tayo ng time zone. Ano po? So, mga kapatid, sa oras na ito, I believe it is wonderful, it is good, it is great to be reminded na talagang dapat, as we continue on in the Christian life, dapat nagmamature tayo. Yung ginamit ko nga po sa opening namin dito, nung mentoring. Yung sinabi po ng writer, sabi po niya, for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles and the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. Diba? Pag iniisip nyo po, talagang merong ganun may ganung expectation. Na habang tumatagal tayo, di ba? Mga kapatid, importante po itong ating bibigyang pansin sa ating pong mensahe. Okay? Mga kapatid, be mature. At dito, ang magiging goal natin ay ang mabigyang pansin, yung pinaka-sentrong gustong bigyang pansin ni Apostol Pablo nung sabihin po niya, ang talatang 11, yung verse number 11, when I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child. But when I became a man, so ang idea po dito, nung nag-mature na talaga, I put away childish things. So, ito po bang mga sinasabi ni Pablo ito ay hindi na po nakikita sa atin? Okay? So, sa madaling salita, ang mature, dapat po ito ang mabigyang sentro ngayon at atensyon. Okay? We should talk right. Ang isang nagmamature na mananampalataya ay natututo kung papaano dapat magsalita. When I was a child, I spake as a child. So we need to talk right. Ano ang lingwahe na pangmananampalataya? Anong paraan ng pagsasalita dapat ang nakikita sa nagmamature na mananampalataya? Sa Bible po, tinuruan tayo ng hindi iilang beses
tungkol sa usapin ng pagsasalita. 'Di ba? I remember, natalakay ko po yung James chapter 3 at ito ay may kinalaman tungkol sa tongue. Because in the Bible, naging very particularly sa mga churches na sinulatan ni Apostol Pablo, ng isa sa dapat sisikapin natin bilang mananampalataya, let your word be always with grace, seasoned with salt, that it may minister grace unto the hearers. Mga kapatid, kinakailangan po, pagka-Kristiyano, pagka po nagsalita, makikita at talagang mapapatunayan na may maturity talaga. So kaya we need to talk right. Speaking the truth in love. Yung mga talatang yan, mga usapin tungkol sa pagsasalita po yan. 'Di ba? A soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. How many times na may nakatalo ka? How many times na may nakaalitan ka? How many times na may nakapalitan ka ng maaanghang na salita? Hindi kasi makatutulong. Kristiyano ka, sa lubungan, hindi po makatutulong yan, mga kapatid. Kaya nga sabi ko po, it is good na may Biblia tayo, na kasi wala namang perpekto sa atin. In fact, kami po, sa amin sa pamilya, ang exposure po namin, kahit hindi galit, parang galit eh. Opo. So, minsan, may na-observe po ako sa preaching, ano ko po, di ba? May mga pagkakataon, passionate lang, hindi ka naman galit. Pero na-use kami sa ganon. Na-use kaming magkakapatid na pag nag-uusap, parang laging nagkakagalit. Yung tono po namin, at nahirapan po ako sa adjustment. Lalo na, naging preacher pa ako, di po ba? So, yung wife ko po, siya mismo, mag-a-attest sa inyo, na maraming pagkakataon po na napagkakamalian ang tono. Ito po lalo nung early years po namin. But as you grow, as you continue on in the Christian life, dapat nagmamature po tayo. Okay? Ang sabi po niya, but when I was a child, I spake as a child. Actually po, yung idea na kapag kinakausap mo mga members, alam mo yung mga usapang pangbata. Diba? At ang mabigat minsan, yung bang ang tanda-tanda na o ang tagal-tagal ng Kristiyano, kailangan aaregluhin mo pa, kasi yung manner of speaking, talagang masesense mo na talagang parang bata. Diba? Siya po kasi diba? Ganyan po yung mga bata pagka inaayos natin. Siya naman po nauna kasi sinabihan po niya ako kasi ganito po ayoko po talaga, naiinis po ako talaga sa kanya. Yung bang, alam niyo po yon, hindi po manifestation ng maturity yon. Ang maturity, mga kapatid, nakikita kung paano tayo nagsasalita. Kaya nga tinuruan tayo sa Bible di ba? A soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. Tapos sinabi rin po ng Bible, katulad ng binanggit ko po sa inyo kanina, hindi po ba? So, kinakailangan po, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that is the good for the use of edifying, that it may minister grace unto the hearer. Let your word be always with grace, seasoned with salt, that it may minister grace unto the hearers. So, makikita nyo na tinuruan tayo ng Bible. Kaya nga ang babala sa atin, yung paggamit ng dila, kasi yung dila raw po, maliit na parte ng katawan natin, pero itinulad siya sa apoy na kahit maliit, yan po'y po pwedeng tumupok ng malaking kagubatan. Ang gawain ng Diyos ay po pwedeng maapektuhan, ng gawain ng Diyos ay po pwedeng masira dahil po sa hindi tamang pagsasalita. Kaya ang ating maturity dapat maipakita sa kung paano tayo nagsasalita. So, a mature believer should talk right. Pinag-uusapan po dyan na kapag ka nagsasalita, nandun yung honesty. Yung pagka nagsasalita, nandun ng humility. Kapag ka nagsasalita, nandun yung heart. Yung kanyang puso talaga, mga kapatid. So, we need to talk right. Be mature. We need to think right. Be mature. Ang isang mature na mananampalataya, ang growing believer, makikita po natin the way
na siya ay nag-iisip. Yung mga laging mapag-isip at mapaghinala, mga kapatid, hindi po yan maturity. Sabi ko nga, pag ikaw mature, wala ka ng, di ba, dahilan para po magpa-apekto pa sa kung ano ang sasabihin ng mga tao sa paligid. In fact, applicable ito both doon sa positive at saka negative. Halimbawa po, may pumupuri po sa atin, nagsasalita ng maganda sa atin. Okay? Tatandaan nyo po, yung nagsasalita sa atin, hindi naman niya talaga kilala yung totoong tayo. Maring pinuri ka niya, base doon sa panlabas na nakikita niya at alam niya. Pero ang Diyos ang all-knowing. Diba? In the same way, may mga pipinta sa'yo. May mga mag-a-accuse sa'yo. So yung accusation o yung criticism ng tao sa'yo, dapat hindi ka magpapa-apekto sapagkat kung ano yung totoo, yun po ang totoo. So kahit purihin niya, alam ng Diyos kung ano yung totoo. Hindi po nagbabago kung sino ka dahil pinuri ka ng tao. At hindi rin naman nagbabago kung sino ka dahil pinintasan ka ng tao. So kahit akusahan ka ng kahit sino, as long na alam mo ang totoo, mga kapatid, hindi mo problema yon. Pero ang tinatalakay ko po sa inyo, yung ikaw mismo, papaano ka mag-isip? Di ba? Meron tayong mga nasasabihan. Lalo na yung anak natin. Grabe, no? Ilang taon pa lang yung anak ko pero mature nang mag-isip. Ibig sabihin po, sa usapan ng maturity, ang isa sa ating pong nagiging batayan ay kung paano mag-isip. Di ba? Yun po yun. Ano ba naman tong anak mo? Tanda-tanda na kung mag-isip, parang bata pa din. So, in the reality of life, mga kapatid, we can actually apply that Diba? Sa usapan ng spiritual maturity, makikilala mo ang isang tao, ang isang Kristiyano na growing talaga, na nagmamature talaga, the way na siya ay magsalita. Nakaka-bless na makarinig ka ng mga Kristiyano na pag nakausap mo, talagang bawat lalabas sa bibig nila, magiging blessing sa'yo kasi may maturity. Diba? So, talk right. Think right. Yung pag-iisip natin, huwag mong problemahin, di ba? Yung iniisip ng tao sa iyo at huwag ka rin mapag-isip, mga kapatid. Sabi ni Paul, when I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. Sabi niya, nung bata ako, syempre, dahil bata ako, pag nagsasalita ako, kagaya ng bata. Diba? Yung unawa ko, kagaya ng bata. Ang hirap paliwanagan, hindi basta makaintindi. Diba? At pag nag-isip, kagaya ng bata. Okay. Problema po ba yon? Na kung bata ka, kung magsalita ka, bata? Kapag ka ikaw ay umunawa, bata? Kapag ka ikaw ay nag-isip, bata? Oh, hindi po problema yon kasi bata ka naman talaga. Problema lang yan, kapag kasi sabi din niya sa talata, but when I became a man, I put away childish things. So, ibig sabihin po mga kapatid, magandang obserbahan po natin sa church. Minsan yung mga inaayos ng pastor, mga petty things na kung medyo may maturity ka na, you can handle that. Diba? O pwede nang iayos. Kaya, alam niyo po, mga kapatid, kapag ka ang Kristiyano po, mahirap iayos. Halimbawa, kasi ang conflict, ang misunderstanding, didiretsuhin ko na po kayo. Yan po'y normal. Normal po sa church, normal sa Kristiyano, na meron pong pagkakataon na hindi nakakaintindihan, pero ang usapan ng maturity ay madidetermine sa kung paano natin iha-handle yung conflict at misunderstanding. Hindi po ako nagme-mensahe sa inyo at nagsasabi na kapag tayo po ay may maturity, laging areglado po ang takbo ng lahat. Hindi. Ang usapan ng maturity ay usapan din po ng kung paano natin iha-handle ang mga sitwasyon. Kaya if you are really a mature believer, you need to talk right, you need to think right. Alam niyo po, ang isang taong mature, ang iniisip niya,
Hindi po kung sino makakakampi, hindi po kung sino yung sisimpatya sa kanya. Ang isang mature na Kristiyano, iniisip niya na kapag may conflict, paano kaya maiayos? Ang iniisip niya, yung ikaaayos ng gawain, ikalulwalhati ng Panginoon, ikatitibay ng bawat isa, at ikagaganda. Pero kapag ikaw yung mapagmatigas, yung kapag po, di ba, nag-isip, puro pang sarili, hindi po pwede sa akin yan. Hindi ko palalagpasin yan. Yung mga ganong attitude, mga kapatid. So, prove your maturity sa pamagitan ng iyong pagsasalita. Diba? A mature believer should talk right, should think right, and should treat others right. Diba? Pagka ikaw ay mature, alam mo kung paano itrato ang bawat isa. Bakit mo ba sinulat ni Pablo to? Ba't ba niya sinabi to? When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I taught as a child, but when I became a man, I put away childish things. Ano po ba ang context? Diba? Na kahit ano ang gawin mo, ang sipag mo, ang active-active mo, napaka-talented mo, pero kung walang pag-ibig, ano sabi? Walang kakwenta-kwenta at walang kabuluhan ang lahat ng bagay. It means to say that Paul is leading the believers to the idea that as mature, as a growing believer, we need to treat each other right. At tinuro naman po sa Biblia yan. Tinuro po sa Biblia kung paano natin dapat itrato ang isa't isa. Itrato natin ng may pagmamahal. Kaya nga sa Bible, may turo po tungkol sa forbearance at forgiving. Diba? Forgiveness. So, forbearing one another, forgiving one another, fellowshipping one with another. We need to have right fellowship. We need to learn to forbear, mga kapatid. Forbearance, kailangan matutunan po natin yan. Kaya, sana po habang tumatagal tayo sa Christian life, yung ating kaisipan, yung ating pagsasalita at yung pagtrato natin sa isa't isa, medyo magpatibay na mature nga po talaga tayo. Opo, hindi naman ang ibig sabihin ng mature, lahat ng tao ayos ang tingin sa'yo. Ang ibig sabihin ng mature, talagang, kasi ang Romans 12, mahirap talagang i-apply kung hindi ka talaga growing believer. Yung if it be possible, as much as light in you, live peaceably with all men. Hanggang ngayon, ang daming bagsak po dyan . Kasi may makadiferensyahan lang, minamagnify. Masyado pong, yun po yung masyadong sinesentruhan. Kaya mga Kristiyano, panawagan po ito. It is now time for us to grow, to mature sa ating pong spiritual life bilang mga Kristiyano. So, simple po, di ba? Sabi ko, ang mature believer should talk right, should think right, and should treat each other right. We need to treat others sa kung ano ang nais ng Panginoon. Kaya nga po niya tinalakayan. Kaya sabi niya, spiritual gifts, talents, or sacrifices, everything. Ang sabi niya, now abided three, faith, hope, charity, these three. Yan po yung sabi ng last verse. But the greatest of these is charity. Diba, ang usapang pag-ibig ay usapan ng pagtrato sa kapwa, usapan ng pagtrato sa isa't isa, usapan ng damdaming tama sa isa't isa. Kamusta? Sasabihin mo bang mature ka kung hanggang ngayon, may pait ka ng damdamin, may galit sa puso mo, may unforgiving spirit ka, at may iritasyon ka? Mga kapatid, yan po yung sign ng immaturity. Sabi po ni Deacon Larry Lumanot, kapag hindi ka mature, ikaw ay amateur. So, yun po yun. Pag di ka mature, ikaw ay amateur at ikaw ay talagang immature. Kaya, dapat ito po ang isang bagay na atin pong bantayan ngayon. Tingnan po natin ngayon. Okay? Don't just claim that you are already a growing believer, that you are mature. Kung hindi ayos itong mga bagay nito. Because a mature believer should talk right, should think right, and should treat each other right. Yan po ang mga tunay
na mature believer. Kaya po, panawagan. Ito po, hindi po ako magsasawa. Ito po paulit-ulit kong sasabihin. Alang-alang sa kahabagan ng Panginoon at alang-alang sa katuruan ng Panginoon, alang-alang sa kalwalatian at kapurihan ng Panginoon. Kung may mga hindi pa ayos sa ating pong buhay bilang mananampalataya, mga kapatid, maging bahagi ng ating paglago ang pagsasalita ng tama, ang pag-iisip ng tama at ang pagtrato sa isa't isa ng tama. Yun po ang aking panawagan sa message na ito. It's purely Bible, mga kapatid. Disadvantage kapag may kadiferensya po tayo. At yan po'y bad testimony sa mga unbeliever na magkakasama tayo, hindi natin kaya. Na talagang, kasi sabi ko nga, i-challenge natin ang sarili natin. Kasi yung mahalin mo yung lovable, lahat ng tao kayang gawin yan. Na pagka lovable, mamahalin yan. Pero ang very challenging, yung mga parang, alam niyo po yun, yung hindi umaayon sa takbo ng iyong kagustuhan. May mga pagkakataong makakadeferensyahan po tayo, mga kapatid. Pero paano natin i-handle? Mga kapatid, take it from me because as far as my application sa Word of God is concerned, yun po ang sinisikap po ng inyong lingkod. Huwag niyo pong isipin lahat ng tao maganda po ang ginagawa sa akin. Huwag niyo pong iisipin lahat ng tao maganda ang sinasabi sa akin. But as I understand the teaching of God's Word, ang sasabihin ng tao, kapurihan man, kapintasan man, ay hindi nagpapabago kung ano ka at sino ka sa harapan ng Diyos. So, no reason for you to be affected because what is important to a believer is that God knows kung sino talaga tayo. Diba? Sabi niya, I the Lord search the heart minsan hindi ka makakilos, hindi ka, yun nga po mga kapatid, ang hiling ko na lang, bantayan po natin. Paano tayo nagsasalita? Si Pablo, sabi niya, nung bata siya, gaya siya ng bata pag nagsalita. Nung bata siya, gaya siya ng bata pag nag-iisip at umuunawa. Diba? O ikaw, kamusta ka? Paano ka magsalita? Paano ka, diba, umunawa? At paano ka mag-isip? At paano ka magtrato ng kapwa mo, mananampalataya? Hindi po magandang tanawin sa church, yung grupo-grupo tayo. Hindi po magandang tanawin yung church, sa kampi-kampihan po tayo. Hindi po magandang tanawin sa church, na nagsisiraan po tayo. Hindi po, dapat maisip nyo, ang kapintasan ng isa, kapintasan nating lahat. Ang kapulaanan ng isa, kapulaanan po ng lahat. Ang ikasasama ng isa, hindi po pwedeng hindi apektado ang lahat. Kaya nga ang turo ng Bible, lagi, exhorting one another, encouraging one another, pray for one another, bear one another's burden, forgiving one another, forbearing one another. Kaya nga po itinuturo yan And it takes maturity for you to apply that. To treat each other right. You need maturity. Kaya nga mga kapatid, prove your maturity. Talk right, think right, and treat each other right. Kaya sana po, mga kapatid, ang ating pong tinalakay ay maging tulong muli at paalalang muli sa ating pong paglago bilang mga mananampalataya. Kaya purihin po ang Panginoon sapagkat nagkaroon tayo ng pagkakataon. Ano po? Na talagang kagaya po ngayon. Umaga po dito, hapon na po dyan. Pero maganda rin na-enjoy natin na nag-agahan po kayo, nag-almusal kayo ngayong hapon dyan sa ating bansa. Ang salita po ng Diyos, mga kapatid, ay hindi nababago ang kapangyarihan sa anumang oras na ito po ay ating pinag-aaralan. So praise the Lord. Thank you so much. Let us pray. Our gracious, loving God, our Father in heaven, thank you for talking to us. Thank you for your word. Thank you for the enlightenment and the encouragement. Thank you even for the rebuke and correction, Heavenly Father. I pray that you will continue to work in the hearts of your people and may we desire maturity sa aming pong Christian life. Nawa, makita namin, hindi lang ang magandang epekto nito sa amin bilang Kristiyano, kundi ang magandang magiging epekto at impact din ito sa aming buhay ministeryo. Thank you so much, Heavenly Father, because we have your word, and I pray that you will continue to guide me and give me wisdom. Help me, Lord, and please
Bigyan mo po ako lagi ng mensahe na ibabahagi sa mga uhaw at gutom sa iyo pong salita. Bless the ministry of Believers Breakfast, Heavenly Father. And please, Lord, patuloy mong ingatan ang aming bansa sa panahon ngayon. Nawa, wag makapinsala ang bagyo at kung maaari, sa kalooban mo, Panginoon, lumihis ang bagyo. Ingatan mo po, lalo na po ang akin pong anak, ang amin pong mga kasambahay, at ang amin pong mga kapatiran, dakilang Diyos, at ang bawat kababayan po namin. At dito naman po sa Europe, nawa dakilang Diyos, kami po ay patuloy mong pagpalain, gamitin for your glory and for your honor, for the furtherance of the gospel, for the expansion of your ministry, all for your glory and honor alone, Heavenly Father. Thank you so much. Again, salamat po sa iyong pag-ibig sa amin at pagtuturo sa amin. Nawa ang bawat nakinig ay magbantay kung paano kami magsalita at matuto kung paano kami dapat magsalita. Nawa ang bawat nakinig ay matuto kung paano dapat kami nag-iisip, Panginoon. Nawa kung kami po ay totoong lumalago, wag na po kaming magsalita at mag-isip na kagaya ng bata. At nawa maging sa aming trato sa isa't isa, maging naaayon sa itinuro mo po na dapat lahat gawin ng may pag-ibig. Sapagkat napakahalaga sa iyo na kami po'y magmahalan sa isa't isa. Thank you so much, Heavenly Father. We again praise you and glorify in Jesus' most precious name. Amen.